Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back sa Usapang Tito Manny. Fake news nga ba yung warrant of arrest na inisyu ng ICC para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Mula po kasi kahapon, samot-saring mga komento na po at reaksyon ang ating natatanggap mula sa mga netizens. Marami ang nagsasabing totoo, nandyan na nga, at marami din naman ang nagsasabing fake news nga. Ako, sa sarili kong opinyon, hindi po ako naniniwala na fake news yan. Totoo na meron ng warrant of arrest si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit ko nasabi yan? Dahil nakita nyo naman ang reaksyon ng mga Pilipino. Sa buong bansa, yan ang pinag-uusapan ngayon. Lahat hindi magkanda-ugaga sa balitang may warrant of arrest na si dating Pangulo. At kahit na si former President, hindi niya nalang basta madedma. At kahit na sila ng kanyang anak at ng mga senatoriable sila, ay oo nga pala po. Kahapon kasi sa last episode ko, nabanggit ko na wala man lang ni isang senatoriable ang kasama sa pagpunta ng kampo ni Duterte sa Hong Kong. Dahil binasa ko sa inyo yung isang news report na nagsasabi kung sino-sino lang ang kasama sa entourage ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero napag-alaman ko na nga rin po at napanood ko yung ibang speeches ng mga senatoriables kung saan humihiling sila sa mga botante na iboto lahat ng 9 na senatoriables ng PDP para maprotektahan si Vice President Sara Duterte. So, paano nyo iboboto yan? Kung ang unang-una nilang agenda ay ang maprotektahan si Sara Duterte. Yun ang pinaka-main purpose nila. Hindi po para sa bayan, kundi para maprotektahan si VP Sara. Para hindi matuloy yung impeachment trial, para hindi makonvict si Sara Duterte, wala na silang pakialam sa ibang issues ng Pilipinas. Yun ang pinaka-goal nila. Iboto ninyo ang 9 na kandidato ng PDP para maisalba natin, para maprotektahan natin si Vice President Sara Duterte. Napakagaling na campaign strategy. But that is another story. Mabalik tayo dito sa fake news nga ba o hindi ang arrest warrant ng ICC. Kasi kung fake news yan, dapat dinedma na lang yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero hindi eh. Nag-issue pa siya ng statement niya. Sabi pa niya, okay lang, tatanggapin ko ang ICC arrest warrant. So, siya mismo apektado. At bakit niya naman hindi siya maging apektado? Eh siya ang pinaka-prime suspect dito. Sabi pa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaya naman ako, nakita nyo na patong-patong ang kaso ko. Ang balita ko, may warrant daw ako. Pag hindi totoo yung sa ICC or something, matagal na akong hinahabol ng mga PI na yan. Palakpakan na naman ang mga DDS. Tuwing nakakarinig sila na nagmumura si dating Pangulo, eh para silang sinisilaban. Nagmura na naman ang ating poon, palakpakan natin. Yan ang bagong norm sa Pilipinas. Dapat ang mga leader natin palamura. Diyan natin sila mamahalin. Kapag nagmumura sila, mas napapamahal sila at napapalapit sa taong bayan. Yan ang akala ng mga DDS. Kaya itong mga pumapalakpak kay Rodrigo Duterte tuwing siya ay nagmumura, patingin kayo sa doktor. Or better still, magbasa kayo ng Biblia at magdasal kayo sa Panginoon Diyos para mabigyan kayo ng enlightenment kung tama ba yung ginagawa ninyo na ang pagmumura ay ginagawa nyong parte ng buhay ng Pilipino na dapat i-instill natin sa kultura natin na tayo ay palamura, na okay lang, tanggap ng bawat isa sa atin na ang Pilipino ay palamura. Yan po ang gusto nilang itanim sa isipan natin at sa isipan ng buong mundo na ang mga Pilipino ay palamura. Hindi po pwedeng walang mura sa bawat salita natin. Na dapat ang iluluklok natin ng mga opisyalis, ang iboboto natin sa Senado, dapat palamura. Dapat ang susunod nating presidente, ang iboboto natin sa 2028, dapat palamura. Dapat palabanta. Yan na dapat ang tatak ng mga opisyalis natin na dapat makilala sa buong mundo. Yan ang gusto ng mga DDS. Huwag tayong boboto ng tulad ni Bongbong Marcos na weak leader. O ngayon, weak leader kayo. Saan kayo ngayon pupulutin? Masyado yung tinulak si PBBM to the limit. Akala nyo Anli ang kanyang pagiging mabait.
Ngayon naman, porke nagpapakita ng pangil si President Bongbong Marcos, sasabihin naman nila, diktador daw. Saan niyo ba talaga ikakategorya si PBBM? Weak leader o diktador? Pag mabait, sasabihin niyo weak leader. Ngayon naglabas ng pangil, sasabihin niyo diktador. O ngayon, sino ang hindi magkanda o gaga? E di kayo, balik tayo dito sa issue. Tuloy ko, sabi niya, assuming na totoo talaga yung naririnig ninyo, bakit ko ginawa yan? Para sa sarili ko? Para sa pamilya ko? Para sa inyo at ang inyong mga anak sa ating bayan? Palakpakan na naman talaga. Yan ang gusto nyo maging presidente ng Pilipinas. Dapat lahat ng presidente natin i-pattern ninyo kay Rodrigo Duterte. Kaya siya nababansagang mamamatay tao. Ipagpatuloy nyo yung EJK. Yan ang gusto ninyo. Aba, kailangan magpasa ng batas na isang requirement dapat sa isang gustong magpresidente ng Pilipinas ay yung papatay ng walang pakundangan. Wala ng due process. Kahit na suspect pa lang, tapusin na kagad ang buhay. Ganun na dapat ang magiging requirement ng susunod na presidente. Dahil yun ang gusto ninyo eh. Tuwan-tuwa kayo, pinapalakpakan ninyo itong mga ginawa ni former President Duterte. So ganun na. May lisensya na ang bawat magiging presidente ng Pilipinas na pwede nyo ipagpatuloy ang EJK ni dating Pangulo. Dahil gagawin nyo yan, hindi naman para sa inyo, hindi para sa pamilya nyo, kung hindi para sa bawat pamilyang Pilipino. So, kung walang katotohanan yung ICC warrant of arrest, dapat dinededman na lang ito ni Rodrigo Duterte. Hindi na dapat siya nag-i-issue ng kahit na anong statement. Dapat nonchalant na lang sila. Dahil hindi naman totoo eh. Dahil fake news naman yan eh. Kasi nga naman, sinasabi din naman ng mga taga-gobyerno. Sabi po dito sa GMA News, Malacanang said on Monday that it has not received any information regarding the alleged Interpol red notice against former President Rodrigo Duterte. Saad ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, wala pa po tayong natatanggap na anumang communication patungkol sa red notice. Ayan wala pa daw. Pero sabi po dito, the International Criminal Court Office of the Prosecutor has refused to comment on the alleged warrant of arrest against the former Philippine leader. O, kung wala pa talagang warrant, edi andaling sabihin ng ICC Office of the Prosecutor na wala pa. Pero anong sabi? Refused to comment. At ano ba tong red notice na sinasabi ni Attorney Claire? Ito po galing mismo sa Interpol. Criminals can flee to another country to try to evade justice. A red notice alerts police worldwide about internationally wanted fugitives. So ano ba yung red notice? A red notice is a request to law enforcement worldwide to locate and provisionally arrest a person pending extradition, surrender, or similar legal action. It is based on an arrest warrant or court order issued by the judicial authorities in the requesting country. Member countries apply their own laws in deciding whether to arrest a person. Red notices are published by Interpol at the request of a member country and must comply with Interpol's constitution and rules. So, ang sabi po dito, ito po sa pagkakaintindi ko ang red notice ay inilalabas ng Interpol at the request of a member country. Ang take ko dito, not necessarily the Philippines, kundi a member country. Dahil ang sinabi niya, upon the request of a member country. Hindi naman sinabing upon the request of the member country. Although sabi dito, a red notice is an international alert for a wanted person, but it is not an arrest warrant. Yes po, hindi siya arrest warrant, kung hindi notice to alert police worldwide about internationally wanted fugitives. At ang mag-i-issue po ng arrest warrant ay ang ICC mismo. Bakit nga ba importante yung red notice na yan? Red notices are important because they are used to simultaneously alert police in all our member countries about internationally wanted fugitives.
So ang ibig sabihin pala, si dating Pangulo ay considered an international wanted fugitive. Sabi pa dito, red notices help bring fugitives to justice, sometimes many years after the original crime was committed. So kung gusto niyo pang malaman more about red notices, hanapin niyo po, i-google niyo yung page ng Interpol. Sabi din sa GMA News, ICC prosecutor no comment on alleged warrant versus ex-President Duterte. The International Criminal Court Office of the Prosecutor has refused to comment on the alleged warrant of arrest against former President Rodrigo Duterte. The ICC Office of the Prosecutor does not comment on ongoing investigations and has no comment on these reports. Yan po ay mensahe na pinadala ng ICC Office of the Prosecutor sa GMA Integrated News. This came amid reports that the former president has been issued a warrant amid the ICC's probe into his administration's war on drugs. According to the ICC, the probe focuses on crimes allegedly committed in the country between November 1, 2011 to March 16, 2019. Ito pong part na ito gusto ko intindihin natin mabuti. Sabi niya, confidentiality is a crucial part of our work and is essential to protect the integrities of investigations and to ensure the safety and security of victims, witnesses, and all those with whom the office interacts. Ako, pagkakaintindi ko dito, kaya ayaw nilang maglabas ng komento. Hindi nga lang basta ayaw They refuse to give out a comment dahil nga po confidentiality is a crucial part of their work at para maprotektahan ang integridad ng mga investigasyon, lalo na ang safety at seguridad ng mga biktima, ng mga witnesses at lahat ng taong involved doon sa investigasyon na yon. So hindi nga kaya ayaw nilang ipaalam sa taong bayan dahil masisira naman yung sinasabi nilang confidentiality. So as much as possible, hindi sila naglalabas ng komento at iniiwan sa ere ang taong bayan, leaving them to guess for themselves. Totoo ba na may warrant of arrest or ito ba ay fake news lamang? Tuloy ko. Meanwhile, ICC Assistant to Counsel Lawyer Cristina Conti also said she could not confirm that the ICC has issued an arrest warrant. However, she said that it may be possible. So sinabi ni Attorney Cristina Conti, ang ICC Assistant to Counsel, na hindi rin niya ma-confirm kung talaga nag-issue ang ICC ng arrest warrant. Pero sinasabi din niya na posibleng meron na ngang warrant of arrest. Sabi pa niya, ako hindi ko isinasantabi na posibleng totoo. Kaya lang ang hirap kung kami naman ang magkukumpirma. Sabi kasi ni Conti, only the Philippine government or the ICC prosecutor may confirm the alleged issuance. May factor kasi yung pag-a-announce ng warrant of arrest. Sa ICC, secret yan. Hindi talaga yan naka-announce para masigurado na mahuhuli. Ngayon, kung i-announce, talagang pwedeng pumuslit. O hindi ba? I-1+1 ninyo. Kung ikukumpirma ng ICC, may posibilidad na pumuslit ang suspect. So kung totoo man yung haka-haka na umiskapo na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at nagpunta ng Hong Kong, bakit sa Hong Kong? Napakadami namang bansang pwedeng puntahan. Sagot po ng isang Ding C. Velasco, why is Rodrigo Duterte suddenly in Hong Kong with his very immediate family? Because insiders say an ICC warrant for his arrest was already issued yesterday morning, March 8, and the Marcos government was already ready to implement an arrest plan. So bakit nga Hong Kong? Sabi po ni Ding Velasco, because Hong Kong is an special administrative region of China where an ICC warrant has no effect. Lumilinaw ba?
Bakit sa Hong Kong nagpunta si dating Pangulo? Dahil special administrative region ang Hong Kong ng China, kung saan ang arrest warrant ng ICC ay walang epekto. Ito pa, it is also a place in the world where a man on the run can stash a lot of money for as long as China looks with favor on this man. O hindi ba best friend si dating Pangulo at ang presidente ng China? But again, coincidence lang ba na sa Hong Kong nagpunta si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Pero siyempre, kanya-kanya po tayo ng opinion. Ako naman, opinion ko, hindi po fake news yung ICC warrant of arrest. At pagkatapos kong mabasa itong mga post na ito sa internet, lalo lang pong lumakas ang paniniwala ko na totoo po ang warrant of arrest ng ICC. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos te Agnida.